na si Asano ay isang malungkot na ulila, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang ang kanyang kababatang crush, na si Mitsumi Yozakura, ay isa palang napakalupit at pinakamapanganib na pamilya ng mga spy at pinakasalan siya. Si Asano ay isang masayahing bata, ngunit nagbago ang lahat isang araw nang mamatay ang buong pamilya niya sa isang aksidente sa sasakyan. Siya lamang ang nakaligtas, puno ng mga sugat at benda. Dahil sa takot, tumanggi siyang magkaroon ng mga kaibigan dahil ayaw niyang makitang nasasaktan sila. Ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi ay ang kanyang kababata na si Mitsumi Yozakura, ang tanging tao na kinakausap niya. Makalipas ang ilang taon, pumasok na sila sa high school. Kahit na isang buwan na sa klase, tumanggi pa rin si Asano na magkaroon ng mga kaibigan. May isang maliit na grupo ng 3 lalaki na patuloy na inaaya siyang makipagkaibigan, ngunit araw-araw niya silang tinatanggihan. Samantala, si Mitsumi ay naging popular at idol ng high school, na crush ng lahat ng lalaki. Lumapit siya kay Asano at umupo kasama siya upang kumain, sinasabing dapat siyang sumama sa mga lalaki minsan dahil mukhang mababait naman sila. Ngunit tumanggi si Asano at binaligtad ang usapan, tinanong kung bakit hindi siya sumama sa 3rd year na nag-confess ng pag-ibig sa kanya. Sinabi ni Mitsumi na hindi siya interesado at kumuha ng lunchbox, ngunit bago pa siya makapagpakain kay Asano, sumulpot ang vice principal ng paaralan, si Kyoichiro, at inagaw ang kagat, sabay sabing masarap ang home-cooked food ni Mitsumi. Sinabihan ni Kyoichiro si Asano na magpunta sa kanyang opisina pagkatapos ng klase. Sa hapon, nagpunta si Asano sa opisina ni Kyoichiro, nagtataka kung bakit siya pinatawag. Pagpasok niya, binati siya ni Kyoichiro na may nakahandang tsaa at pinaupo siya. Labis na naasiwa si Asano sa lapit ni Kyoichiro at nagulat nang magsimula itong magtanong tungkol kay Mitsumi. Ipinakita ni Kyoichiro ang mga larawan ni Mitsumi mula noong 3 taong gulang pa lamang ito, nakakaiba dahil isang buwan pa lang nila kilala si Kyoichiro. Sinabi pa ni Kyoichiro kung gaano kahirap pigilan ang mga lalaki kay Mitsumi at kung paano niya binugbog ang 3rd year na nag-confess dito. Biglang naglabas ng kutsilyo si Kyoichiro at inilagay sa leeg ni Asano, sinabihan siyang magdasal. Nang akalaing tapos na ang lahat, isang puting buhok na babae ang pumasok sa bintana at ginamit ang flashbang upang makatakas silang dalawa. Nagising si Asano sa isang hindi pamilyar na lugar, puno ng mga hindi kilalang mukha. Nagpanik siya ngunit sinabi ni Mitsumi na huwag mag-alala dahil mga kapatid niya ang mga ito at nasa Yozakura House sila. Ipinakilala ni Mitsumi sina Futaba, Shinzo, Shien, Kengo, at Nanaw, mga